Paul George balik Clippers sana, Daniel Theis Pelicans na, at Zach Edey higante ang performance. So parang nga sa unang balita ay patungkol sa rookie ng Memphis Grizzlies. Nadraft nga ng Memphis bilang 9th overall pick si Zach Edey. Kahit listed nga na 7'4" itong si Edey at maganda ngang stats sa college basketball, ay naging malaking question nga sa kanya kung kaya ba nitong mag-transition sa laruan nga sa NBA. Isa nga kasing traditional na sentro itong si Edey at sa modern NBA ay puro stretch 5 na nga ang meron. Pero sa naging debut game nga ni Zach Edey sa Summer League ay mukhang tatahimik na nga mga doubters ito. Nagtala nga itong si Edey ng double-double, 14 points at 15 rebounds. Kitang-kita naman na effective pa nga rin si Edey pagdating sa NBA. Pero mas malalaman nga yan kung makakaharap na nga nito ang mga sentro na tulad nga nila Jokic at Embiid. Ano ba masasabi ninyo dito? Maging effective nga kaya si Edey kasama ng Memphis Grizzlies na meron Ja Morant? At para naman sa sunod na balita ay patungkol sa New Orleans Pelicans. Kahit nadagdagan nga ng all-star player ang Pelicans kay DeJounte Murray, ay hindi pa nga rin tapos ang pagbuo ng roster nila. Matapos nga ang pag-alis ni Jonas Valanciunas sa kanila, ay butas nga ang center position ng kupunan. Kaya naman ay agad nga naganap ang front office ng isang sentro na fit sa sistema na meron sila, kaya naman ay pinapirma nga ng kupunan. Ito nga si Daniel Theis sa 1-year contract. Undersized nga itong si Theis bilang sentro pero masipag trumabaho sa painted area. At dahil nga sa floor spacing na dala nito sa kupunan ay luluwag nga ang paint para nga sa mga slashers tulad nga ni Dejounte at CJ McCollum. Kaya ang pagkuha nga ng Pelicans dito kay Daniel Theis ay tama lang. Matapos nga ang departure ni Valanciunas, anong masasabi ninyo dito? Lumakas nga ba New Orleans Pelicans? At sa uling balita ay patungkol sa naging desisyon ni Paul George. Bago nga daw pumirma si Paul George sa Philadelphia 76ers, ay marami nga daw itong naging negotiation sa LA Clippers. Ang unang offer nga daw sa kanya ng Clippers ay 2-year $60 million deal na agad nga ni-reject ni George dahil disrespectful nga daw ito sa kanya. Kaya naman ay agad nga na inangat ng Clippers ang offer sa 2 years $80 million deal. Pero ang gusto nga daw ni Paul George ay ang tulad nga ng contract ni Kawhi na 3-year $150 million deal. So gusto nga daw talaga manatili ni Paul George sa LA Clippers. Pero after nga daw ng lahat ng negosasyon ay hindi nga daw sila nagkasundo. Rason nga para tanggapin ni Paul George ang mas malaking offer ng Philadelphia 76ers na 4 years $212 million deal. Ano masasabi ninyo dito? Nagkamali nga ba ang Clippers sa ginawa nila kay Paul George? At para sa iba pang balitang NBA ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe. Maraming salamat po.